Let's begin. Para medyo marami tayo. Ito kasi maganda. Good news to ha. Sabi rito, look, tinanggap ng pamahalaan ng lungsod. Pamahalang lungsod ng Maynila ang 179.2 milyong pondo mula sa Office of the President sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang. Yun. Siyempre, si PBBM. Ayan. So, happy na naman si Yorme. Happy si Ate Alex. Wow, I miss you, ate. Kamusta ang Ate Alex ko? Kamusta? So, si Ate Alex nandyan, oh. So, shout out. Pilit nating pinapagaling yung ating channel. So, sana maging matagumpay ang ating pagpapagaling sa kanya. Shout out po sa lahat. Magsimula na tayo. Ha? So, happy. Oh, I miss you to talaga lang. Lagi ka nung pupunta pagka may time ka. Oh. Happy si Yorme. Ayan oh. 179.2 million ba naman eh, 'di ba? Tapos unang nabigyan ng ating Yorme, no? So, panalo, winner, palakpakan natin. Yan nga, no? Tinanggap ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang 179.2 million na pondo mula sa Office of the President sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang. Pondo sa barangay, hindi drama. Kapag umandar ang proyekto, tahimik ang kamera. Di ba, Boss Joel? Mas gusto ng tao ang resulta kaysa sigaw. Kaya ito, no, mga mandirigma. Ha? Alam mo, minsan nakakatawa sa politika natin eh. Kapag may away, 1 million views, di ba? Kapag may actual na pondo bumababa sa barangay, biglang tahimik lahat. Ayaw pag-usapan. Iwas na iwas sa mga good news. Lalo na yung mga DDS. DDS, utak luga. Kada may magandang balita, nahihimatay ang mga walang ya. Di ba? Biglang tahimik. Kasi tingnan mo to 179.2 million. Hindi maliit na halaga. Di ba? Mas malaki pa yan sa ninakaw ni Sarah. Ito pondo to. Di ba? Pandagdag sana kay Sarah eh. At ang direksyon sa barangay. Hindi bawat influencer makikinabang. Hindi bawat presscon may budget. Barangay. Taba mo, boss. Ate Alex naman, nagpapapayat na nga ako eh. Hindi kasi hindi. Grabe. Ate Alex talaga. Bochog ba? Ano tayo? Banat boy, bochog. Triple B. Oh. Kaya sa barangay na pupunta. 'Di ba? Munisipyo ng Manila, syempre hanggang doon sa mga barangay. Yung pinakamalapit sa ordinaryong Pilipino. Pinakamalapit sa ordinaryong tao. At minsan, dito ako natatawa sa social media. Dito sa social media politics check natin. Chuk-chak. Parang mas exciting pa sa tao yung mga sumisigaw sa hearing kesa may actual na proyekto. Alam niyo, ang tunay na buhay ng Pilipino wala sa Senate clip. Nasa barangay hall. Nasa drainage, nasa waiting shed, nasa health center. Nasa ilaw dun sa kanto. Sa posting hindi nakakaabala sa traffic. Parang pamilya lang yan eh. Yung maingay sa reunion, madalas walang ambag sa handa. Yung tahimik, yun pala yung nagbayad ng buong catering. Kaya gusto ko minsan, yung mga ganitong balita, no? Mas gusto ko itong i-expose sa inyo Ma'am Elvira G. Ma'am Viola. Kasi hindi dramatic, hindi action movie. Walang umiiyak. Walang nagwawala.
Walang I invoke my rights. Tahimik lang. May turnover, may documents, may budget release. Boring tignan no? Pero dapat ito yung mga proyektong pinapalakpakan. Ay, yung balitang pinapalakpakan. Minsan talaga parang ang boring eh. Yun yung totoong pero ito yung totoong may nangyayari. Ngayon, syempre, automatic tanong ng tao, saan pupunta yung pera? Syempre, tama lang yan, yung tanong na yan. Dapat tanungin. Kasi pera ng bayan yan eh. Hindi porket good news, bawal na magtanong. Pero ang importante, may gumagalaw. Magkaiba yung walang ginagawa eh. No? Sa may ginagawa, bantayan natin. Pwede naman tayo mag-criticize eh. Para ma-sure natin na mayroong pinupuntahan. Di ba, Boss Carlo Cabenson? Siyempre, gusto ko yung pangalan nung pati nung programa eh. Bawat barangay, makikinabang, rekta-rekta eh. Di ba? Bawat barangay, makikinabang. Yun yung pangalan ng proyekto. Simple, diretso, hindi komplikado. Hindi parang yung thesis title, di ba? Na kailangan mo pa ng dictionary. Okay, gets. Kaya pala, kasi ito yung concept. Kapag ordinaryong tao nakarinig, makikinabang barangay, puta gets agad, di ba? Yun yung maganda. Ang tunay na communication, hindi lahat ng tao gusto ng malalim na political analyst. Hindi kailangan malalim yung pagkakaanalisa. Minsan gusto lang nila malaman, may mapapala ba kami? Yun na may madalas na tanong eh. At honestly, yan ang reality ng masa. Kapag may gamot sa health center, panalo. Kapag may maayos na kalsada, panalo. Kapag may flood control, panalo. Huwag lang nanakawin, hayop na yung mga yan. Hindi nila kailangan ng 45-minute podcast tungkol sa constitutional turbulence. Diba? Okay yung ganito. Na ibabalita natin na meron napapala hanggang dun sa dulo. Yan yung kagandahan dyan. Diba? Habang maraming tao online, busy makipagbardagulan, may mga LGU na busy kumuha ng pondo para umabot hanggang dun sa pinaka sulok ng barangay nila. Parang basketball ulit. Yung nasa bleacher, akala mo sila MVP. Pero yung nasa court, yun yung hingal na hingal. At minsan, unfair din tayo sa gobyerno eh. Kapag walang proyekto, wala kayong ginagawa. Kapag may proyekto na, ayan, nakaw, may hidden agenda yan. Animal, Del DJ Byron, shout out. Kailangan ba, do we really have to pick a struggle? Hindi ko sinasabing perfect lahat. Hindi ko rin sinasabing wag na tayo magbantay. Ang sinasabi ko lang, kapag may actual movement, kilalanin din natin. Kasi kung puro galit lang kahit may magandang nangyayari, nagmumukha pa rin masama eh. At alam nyo yung pinaka-importante dito sa proyektong to, barangay level. Kasi doon talaga nararamdaman ng tao ang gobyerno. Hindi sa TV studio, hindi sa viral na bardagulan sa barangay. Di ba? Sa barangay, kapag maayos ang kanal, ramdam. Kapag may ilaw, ramdam. Kapag may ayuda, ramdam. Kapag may proyekto, ramdam. Kaya ganyan yung approach ng pamahalaan ngayon. Di ba, Ma'am Chaicher? Boss Maki Kwan? Tol DJ Byron? Kaya minsan sinasabi ko, ang politika parang wifi eh. Hindi mo kailangan maintindihan paano gumagana. Ang importante, umaandar. Di ba ganyan yon? Kaya alam nyo, para sa akin, napakagandang balita. No?
aabot hanggang kasulok-sulukan. Kaya mga mandirigma, syempre sa dulo ng lahat, hindi naman speech ang inuuwi ng tao sa bahay, kundi kundi serbisyo. Kaya panalo na naman. Ang pamahalaan, panalo na naman tayo. Di ba? Gano'n na maganda. Pagka may proyekto, pagka may dahilan para purihin natin. Grabe, laki niyan. Kada barangay magaganyan. So panalo tayo. Panalo si DJ Byron, di ba? Kay DJ! Kay DJ, let me some scratch. Wak, wak. Pag may maleta, ramdam, di ba? Wala ka naman ambag sa bayan, manahimik ka na. Sabi ni Yakuracha. Pangalan pa lang, pantot na ka na. Ang galing nag-comment. I wish lahat ng bagong politiko sa higher position katulad ni Mayor Vico Soro. Yeah, that's good. No, okay yan, mga young, mga bata. Kaya lang, conflict na naman. Sabihin, hindi, gusto namin may experience na. Paano mangyayari yun? Di ba? Siguro, anyways, napapanahon na talaga para ibalik natin. Kaso wala pa tayong time, no? Konting tiis pa, guys. Konting kembot. Ilalabas ko na ulit yun. So anyways, punta na tayo sa ating susunod na tatalakayin. No? And asan na yung natin? Shoutout po sa lahat, doon sa mga bago. Ito, baka manibago kayo ngayon dito. Ha? Yung topic natin ngayon dito, pucha. Pwede natin i-discuss to. Ha? Ito talaga si Tol DJ Byron. Maganda mga opinion yan. Ito kasi, Padilla 6. Ito po, sabi kasi Padilla 6 ban on dynasties. Contractors in party list. Okay? Maganda, di ba? Kaya, syempre, palakpakan natin si, partida, bobo pa to, DDS Udaglugan! Syempre, ako din, ayoko rin ng di ba? Pero tingnan natin kung ano ba talaga yung trip ni Robin Padilla dito. Alam niyo naman, medyo critic tayo kay Senator Robin Padilla. Pero hindi lang pa ganun-ganun lang. Kumbaga, gusto nating i-criticize para at least mapalo natin papunta dun sa tamang direksyon. Dun sa tingin natin na tama. Di ba, Boss Densabol? Pasigaw daw ng isa, sabi ni Ayan, supporta niya, si DJ Byron. At siyempre si Boss Densabol. Ayan. Si Gaya mga yan. So, Robin Padilla 6 ban. Putya, baka ibang sikto, baka sex ang... Kasi puro urge kasi ito di ba? Malay naman natin, baka mamaya urge lang yung trip nito. So, Robin Padilla 6, ban on political dynasties and contractors in the party list system. Yun yung pahayag niya ngayong araw na to. So, mga mandirigma, kahit hindi tayo agree kay Robin Padilla lagi, aminin natin, may punto itong isang gusto ng tukmol na to Di ba? Kasi ang tinatamaan dito, yung party list system na minsan parang naging extension na ng political dynasties. Malalaking contractors. Mayayamang grupo. Diba? Kaya, dito, okay to. Okay ako dito. Sa sinabi na to ni Senator Robin. Pero dapat siya magpa-drug test muna. Sabi niya, hindi kailangan magpa-drug test nito. Kasi Boss John J. Jason, bakit di pa umalis ng Pinas? Wala, hindi pa siya alis. So, dito okay tayo kasi alam niyo naman tayo, di ba? Tatakbo tayong congressman. Sureball na, humahanap na ako sponsor. Pag nakalabas si Babanta,
Kakausapin ko na. Baka pwede siya magboto. Puta, laki pala ng... Di ba? Tatakbo ako ng congressman eh. Buwagin ang party list. Siguraduhin ko, suportahan niyo ako ang adhikain lang natin, buwagin talaga yung party list. Kaya to, sangayon ako dito. Isipin mo ang original purpose ng party list noon, represent marginalized sectors. Mangingisda, driver, manggagawa, guro, mahirap na sektor. Pero minsan ngayon, punya parang NBA draft na yung political family. Kala mo nagda-draft sa NBA dun sa mga pamilya nila. Boss Joseph, shout out. Idol Banat and Mods. Hi po, sabi ni Boss Joseph. Shout out, Boss Joseph. Parang ganito party list para sa mahihirap. Tapos pagtingin mo, anak ng gobernur. Very good. Hindi ka ba mapapa-very good doon? Puta, party list? Anak ng gobernador? Para sa mahihirap daw? O kaya kapatid ng congressman? Asawa ng mayor? Pinsan ng kontraktor? Ano yan? Family reunion with budget allocation. Doon na sila nag-reunion sa budget allocation ng mga walang niya. Kaya ikaw, Robin, nakakaisa ka na. Lumagaling ka. DDS Utak Luga. Sabi ko sa'yo, DDS Robin, maglalayo ka kay Sara Duterte, tutubuan ka ng utak pa konti-konti. Lagi. DDS Subaybayan mo lagi yung post ko para sa'yo. Tutubuan ka ng utak. Si Mabanta gawin mong pero nga. Balita ko si Mabanta isang taga at isang taga-turok kay Hari. Totoo ba? Grabe naman kayo kay Mabanta. Grabe, huwag kayong ganyan. Masyado naman kayo kay Mabanta. Kumukubra ng 350 million yun. Tapos ginaganong-ganon nyo lang. Family reunion sa budget allocation, no? Yung mga kapatid ng congressman, putya, jackpot. Kaya kahit medyo boplex minsan si Robin, dito, may laman yung punto niya. Palakpakan si Robin. Kahit patukmol-tukmol. Kasi kapag contractor mismo or connected sa government projects ang nasa party list, possible conflict of interest, di ba? May conflict of interest na yan. Parang referee ka sa basketball pero ikaw yung may-ari ng team. What the heck? Paano magiging patas yun? Di ba? Ito pa yung malalim dito eh. Kapag political dynasties, ang paulit-ulit na nasa pwesto, unti-unting nawawala yung equal opportunity. Parang online game. Yung bagong player, walang chance. Kasi yung kalaban, kompleto sa skins, kompleto armas, may cheat code pa. Paano papasok yung mga ordinaryong tao na posibleng magaling na leader? At technically, may basis naman talaga yan. Kasi nasa 1987 Constitution mismo na dapat i-prohibit ang political dynasties. Pero kailangan talaga ng enabling law. Ibig sabihin, dekada na pinag-uusapan pero hirap lang talaga maipasa. Lalo na ngayon, Boplax yung magpapasa. At honestly, naiintindihan mo. Bakit? Di ba? Hi daw. Sabi ni Boss Dela Nuevo. Delan Onuevo. Delano Onuevo. Shout out, bossing. Tutulog na ako. Enjoy live stream, idol. Huwag ka muna matutulog, Boss Joseph. Marami tayong tatalakayin. Huwag ka muna. Steady ka lang. Mag-headset ka. Makinig ka. Pupurihin natin yung idol mo. Ito naman si Boss Joseph. Idol niya si Robin.
Ma'am Sonia Hasigawa. Hindi, ito talaga maiintindihan mo kung bakit eh. Kasi sino ba gagawa ng batas? Ito yung mga political dynasties din. Di ba? Sila yung nakapwesto eh. Ngayon, di ba sinulong na ni Congressman Sandro? Ano kaya? Tapos, inano na rin, pinapabilis ni PBBM. Ang magandang tanong, bakit kaya? Walang update. What's happening here? Di ba, Tita Rebex? Ma'am Constantino? Boss Constantino pala, sorry. Oh. Sino gagawa ng batas? Yung mga senador, yung mga congressman, na miyembro din ng mga political dynasties. Parang manok, gumagawa ng batas laban sa sabong. Okay ba yung ganon? Ma'am Essence Blue? At ito pa yung interesting dito May studies pa nga na cited sa proposal na habang lumalakas ang political dynasties, tumataas din ang issue sa governance crime. Diba? Minsan mababa ang spending sa health infrastructure. Tumataas ang krimen. Yung quality ng governance bumababa. Kaya talaga may logic yung argument niya. Hindi mo ba napapansin na babawasan yung troll sa FB nang nahuli si Mabantot? Sinong Mabantot? Si Mabanta? Totoo, oo nga no. Tingnan ko nga. Oo nga no. Dapat nagto 200 viewers na dun sa kabila. Wala pa rin. Nabawasan nga, no? Nabawasan. Oh, kaya may logic naman talaga yung argumento niya. Agree ako. Hindi lang to simpleng, aya ako sa pamilya nyo. Hindi ganoon ang punto. Kapag concentrated masyado ang power sa iisang pamilya, no? Humihina yung kompetisyon. Kung dalawang pamilya lang yung nag-aaway, mga malalaking pamilya, dun na, sila na yung, parang mga hari na sila sa sarili nilang balwarte. At honestly, maraming Filipino yung frustrated dito. Kasi minsan election parang, alam mo yung Netflix series, season 1 tatay, season 2 asawa, season 3 anak, season 4 yung pinsan ng multiverse edition. Puking parang walang katapusan, parang walang ending. Pero really, let's be fair. Kahit maganda pakinggan, sobrang hirap nitong ipasa. Sobrang hirap nitong ipasa kasi maraming matatamaan. National level, local level, party list level. At minsan, kahit yung mga galit sa dynasty, biglang tatahimik eh. Kapag sarili nilang kampo tinatamaan, diyan mo makikita, principle ba talaga o selective outrage lang? At ito rin yung importante, yung contractors issue. Kasi kapag contractor ka ng gobyerno, tapos may political influence ka pa rin, aba, sino ka? Si Chis Escudero? Di ba? Delikado yan. Delikado yan sa perception. Tita Rebex, kahit sabihin mong legal, magmumukhang ikaw bumubutas ng kalsada. Ikaw rin ang bumuboto sa budget. Can you imagine that? Yung contractor ang may kapangyarihan ng pumili kung anong kalsada yung pwedeng i-allocate sa kanya. Kasi bakit? Congressman din siya. Parang gusto ko magbuo ng sarili kong PR firm. Paldo.
I think we are in the wrong, we are on the wrong job. Ang 350 million. Wow! Parang ikaw yung, alam mo yon, yung gumawa ng exam, tapos ikaw rin na mag-check. Nahihiya ka pang gawing ikaw yung highest eh. Pero ikaw yung nag-check ha. No. Boss Hank E. Dang it. Patambay na nga sir dito muna at wala naman ako mahagilap na DDS vlogger na matutroll. Wala. Tayo ang hari ng ganto. Ng gantong oras. Yung dead hour. The golden dead hour. Kaya ako honestly hindi perfect messenger si Robin. Para sa akin, hindi perfect si Robin. Kasi medyo bobits. 'Di ba? Pero in fairness, hindi kaya lang gobernador din yung airpat nito eh. 'Di ba? Produkto na rin. Pero wala, as of the moment, hindi ko alam kung may kamag-anak ba siya. I think, hindi ko alam kung yung Romel tumakbo, yung kapatid niya. No, kaya ako talaga, hindi ibig sabihin mali agad yung message ha. Yun yung gusto kong punto. At minsan yan ang problema sa politika natin eh. Kapag ayaw natin sa tao, automatic reject lahat. Pero this time, hindi tayo pumupwesto dun sa ganong So, Boss John Armstead, shout out. Kahit sirang di ba yung sirang orasan, tama pa din 2 beses sa isang araw. Alam niyo ba yung kasabihan na yun? Kahit yung sirang orasan, 2 beses tatama. Sa isang araw, makakadalawa yun, di ba? Boss Ben Reclamador. Parang gano'n si Robin eh. Parang sirang orasan. Sa loob ng 2 araw, tatama siya. Sa loob ng 2 araw. Sa loob ng isang araw, tatama siya ng 2 beses. Matumal pa sa alikabok ng dagat. At syempre, kung talagang gusto natin na mas maraming bagong leader, mas maraming fresh ideas, mas fair yung competition, hindi pwedeng forever controlled ng pare-parehong apelido. Kasi eventually, democracy starts like franchise business. Diba? So, dapat ganun. Okay tayo dyan, ha? Robin, sige, i-push mo yan. Malay mo, i-push kita. Sa bangin na. Sige. Punta na tayo sa ating susunod na topic, ha, mga mandirigma. Ang demokrasya hindi dapat family business na minamana lang. Dapat meron tayong wide variety of very competitive leaders na pwede nating pagpilian. So guys, punta na tayo sa ating second topic, guys. I would just like to take this opportunity para i-promote si Ma'am Admin Rich, si Ma'am TPL3, yours truly, Banat Boy. No, nagla-live kami sa channel ng ating kapatid na si Tol Niolo. Paminsan-minsan ako yung siga doon. Madalas ang siga si Ma'am Admin Rich. So anyways, patuloy natin supportan yung channel ni Tol Niolo. And siyempre yung Niolo Random News. Ayan. Siyempre, si Boss M, si Boss Mark Ramos. Hoy, simulan na natin yan! Puta, birang-bira na ako eh. Paano tayo magbibira ang PH niyan? Correct. Kung maganda at makapakinabang naman yung sinabi kahit DDS Senator at appreciate naman natin kahit papano. Syempre, patas tayo dito, brother! Hindi naman tayo kagaya ng DDS. DDS Utak Luga DDS Tanga-tanga Boss Saint Benedict. Hey! Shout out. Boss Saint. Punta na tayo sa ating susunod na tatalakayin. And guys, oh boy. Ito yung balita. Kanina actually diniscuss ko na to. And bakit ito na? Mali tayo ng pambihirang technique.
Tama ba? O yan, ito yung sunod. So, magandang araw po sa lahat. Doon sa mga bagong dating, sa kagaya ni Ma'am Sally Ugay 4747 from Saudi Arabia with love. Hey. Saan ka sa Saudi? Nag-Saudi ako before sa ano. Ma'am Chaicher, shoutout. Nabati na ba kita sa Hufuf? Oh, may irrigation dun eh. Nanguli kami tilapia ron. Sa Aramco kami. No? Sumisempot kami ng mga Amerikana ron. Ha? Hindi kami basta-basta. Namiss ko yung Saudi bigla. Ay! Siyempre may naging jowa tayong Amerikana dun. Anyways, that's for another topic. Yung members only. Yung topic natin. Ma'am Rhea, shoutout. Shoutout po sa lahat. Ha? Oh. So, punta na tayo dito sa ating susunod na topic. Actually, na-discuss ko to doon kanina sa channel ng ating discuss ko na rin ulit. Total, doon tayo sa angulo kasi ng sagutan nila eh. Alcobar. Oh, Alcobar din ako. So, yung Hufuf nasa Alcobar, di ba? Yung malapit sa Judas Cave. Oh. Sa ano ako eh? Alnada. Yung kumpanya ng Alnada. Malapit kami doon. Sa bundok. Oh. Boss Eduardo, shoutout. Kahit ano gawin nyo, si Sara magiging presidente sa okay na. Kung talagang naniniwala kang si Sara magiging presidente, wag mo na. Ba't kailangan mo pang isabihin sa amin? Paniwala mo pang hawakan mo na yan. Ha? Pagdating ng 2028, pag hindi na nanalo, baala ka na. Ha? Pili ka na lang sa lubid, sa ilog, o sa building. Hindi, joke lang. Mahalin mo buhay mo, brad. Ha? Okay lang yan. Ha? Oy, Ma'am M. Suzuki, shoutout. Proceed na tayo dito sa ating next topic. Okay? Children of Corn. Oy, anak ka ng mais. Children of Corn eh. Di ba? Oo, anak ng mais. Let's proceed dun sa ating next na tatalakayin. Eto, sabi rito bandang Abcake yon, Lodi, Judas Cave. Meron din yung tarugo ni Judas. Mamaya na yan. Tarugo na ganyan, ha? Ito. Boss J.M. Martin, shoutout. Bandido, tama ka, bossing. Si Sara magiging presidente ng Zelda. Zelda 7? Mayora lang yun, mayora. Hindi, pwede El Presidente. Di ba? Oh, sige. So, pero ako kunyari, fearless forecast ko. Ito, wag sana ako magdilang anghel Kasi hindi ko hangad na masamang mangyari kay Sara. Ang fearless forecast ko, before the end of the year, baka ma-impeach si Sara Duterte. Magbibitaw siya, makukulong. May toyo si Sara eh. Hindi niya kakayanin yung stress na ibibigay sa kanya ng impeachment. Sa tingin ko, baka mauna pa siya kay Duterte. Wag naman sana. Ha? Wag naman sana. Kasi, kung nagnenok siya ng ganong kalaki, tapos nakasuhan siya, kailangan humima siya ng rehas. No? Kailangan niya managot. Sakit nun, no? DDS, utak lugang. Sige. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Sakit, no? DDS, utak luga kasi kayo eh. Oh. Eto sabi rito ni Libiste, hinahamon ko si Ralph Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman sino sa amin nagsasabi ng totoo. Kahit bukas o alinman sa susunod na araw. Ang problema kasi, Libiste, may pagkabaliw ka rin.
Sa bugwet magsisira ang ulo pag nabuksan ang kahon. Ay, oo. Ikaw ang may toyo, Brad. Isa ka na naniniwala sa Talyano at bumoto ng adik. Naniniwala ako sa Talyano Gold. Boplex ka ba? Bintang yan, Brad. Hindi naman ako naniniwala dun. Tanga, hindi ko nga alam yung Talyano Gold eh. Sasabihin mo. Tsaka wag kayo na... Yung mga tropa ko lang pwede mag-all caps dito wag ka mag-all caps Boss Bandido. Okay naman yung mga comment mo. Sakay ko yan. Pero wag ka mag-all caps. May mga rules kasi kami rito. Pag di naman kita tropa, wag ka mag-all caps. Okay lang dyan, makipag-diskusyon ka. Punta na tayo rito. Last warning Bawal all caps dito, Brad. Pasok na mga aliping sa gigilid na DDS na nagmamarites. Sabi ni Ma'am Sherla. Sabi ni Boss Sherla. Nagmamarites pala kayo para kayong tanga Pag pinatulan ni Recto sila Biste, baka umiyak yun. Iiyak to. Eto asan ba yung natin? Sabi ni Senator Ralph Recto, sa taon ko, sa 30 years ko o sa 30 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakaharap ng isang taong ganito. Mas ganid, mas tuso, manlalanse, at kayang isang tabi ang katotohanan para lamang sa pansariling kapakinabangan. Diba? Sabi ko, bawal lang kayo na bahala dyan. Pagka nag-all caps, guys dun sa mga pagka pangalawang beses nag-all caps pa rin, kahit murahin ako niyang mga yan, wala naman problema Kahit magsabihin na kupal ako, wala rin problema. Pero pagka nag-all caps, papansin, nagpa-flood, kayo na bahala. Pagbigyan siguro ng once or twice, pag biruin mo, yung mag-aakusa siya pala gumawa, saan ka pa ba? Iba talaga ang batang promil. Murahin mo na lang nanay mo ulit. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. Suntok si Senator DDS, Loren. tanga-tanga. Malay mo, Senator Loren, wag ka mainip. Baka dumating din yung pagkakataon na yon. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
De